Napag-usapan natin ang patungkol sa may plano nitong sila Diablo at Benimaru na i-isolate at i-disconnect ang infected flare levels. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So ngayon nga, puntahan naman natin itong si Dino na medyo nawawala na ng gana. Kanina, todo bigay pa siya. Pero nung naging tatlo na nga, itong mga evil dragon spawn, parang tinatamad na siya ngayon. Nagrereklamo na siya na parang wala daw katapusan nito. Kasi tuwing natatalo ni Dino ang isa, wala rin talagang kwenta. Na-realize niya na nagre-regenerate lang ang mga ito as long as hindi pa nauubusan ng energy itong si Vega. Basically, inexhaustible ang energy supply nitong mga spawns na ito. Napansin din nitong si Dino na palakas pa ng palakas itong mga ito little by little habang tumatagal itong kanilang laban. Nagpaputok si Dino ng concentrated mana bullet at tinamaan ng isang evil dragon spawn pero hindi ito namatay. Nagkaroon lang ng butas sa may chest at biglang sinita nitong si Zijon itong si Dino. Sabi niya wala daw kwenta ang release technique na ginawa nitong si Dino. Sa totoo lang daw binibigyan lang nitong si Dino ng advantage itong kanilang kalaban kasi i-absorb lang daw yon ng evil dragon spawn. Na-realize ni Dino na tama nga itong si Zijon at naalala niya kanina na kaya pala puro blows at slashes lang ang gamit nitong si Diablo kanina pa dahil nakasync si Vega sa may labyrinth. Lahat ng energy na i-release sa loob nito makakapture lang niya at magagamit pandagdag sa kanyang lakas o sa lakas ng mga evil dragon spawns. Magaling mag-guess itong si Dino pero tamad kasi siya kaya hindi niya ito na-realize agad unlike nitong sila Zijon at Diablo. Kahit na malaki ang existence value ni Dino at mataas ang magic kill count niya hindi nga daw issue ang few thousand mana bullets. Kaso lang lugi naman daw kung pinapalakas pa nito lalo ang kanyang kalaban. Then nagtanong itong si Dino kay Zijon. Tinanong niya kung itong si Vega lang ba ngayon ang protected nitong kanilang labyrinth. Na-depress dito itong si Dino kasi tumango itong si Zijon sa kanya. Ibig sabihin hindi nga talaga matatapos itong battle na ito unless matalo itong si Vega mismo. Mabuti na lang daw talaga at mga spawn lang itong mga evil dragon spawn. Wala talaga itong mga itong consciousness. Kung kasing lakas daw ito ng split body ni Velgrind, patay na daw sana siya kanina pa kasi tatlo nga itong katapat niya dito. Anyway, kailangan pa rin daw nilang tapatan ito kahit na parang wala nangyayari. Nag-decide itong si Dino na gamitin na lang itong mga twin swords niya para tipid daw sa may energy. Then tinanong niya itong si Ramirez gamit ang telepathy net kung may weak points daw ba itong labyrinth, kung meron itong areas na hindi affected ng power. Pero salty ang response nitong si Ramirez dahil busy nga ito. Sabi ni Ramirez wala daw weak points itong labyrinth niya. Hanggang ngayon proud pa din dito itong si Ramirez kahit na ngayon nga si Vega na halos ang may command sa ibang mga floor levels. Pero sabi ni Ramirez ginagaya lang daw siya nitong si Vega kaya daw sila nahihirapan dito. Kahit na nagrereklamo brilliant pa rin ang technique nitong si Dino. Kina-impress nitong si Ramirez. Naintindihan ni Dino ang situation base sa may discussion nitong sila Diablo at Benimaru. Kaya pala nagpe-prepare ng masyado itong si Diablo ng ganun nga katagal. Nagtataka kasi si Dino kanina pa kung bakit hindi pa tinatapos nitong si Diablo itong si Vega kahit na kayang-kaya naman niya. Reasonable response naman daw talaga yon para talagang walang kawala itong si Vega later. Kaya pala mini-maintain lang nito ang status quo hanggang sa makomplete nila Ramirez ang isolation. Kaya nag-switch na lang itong si Dino sa energy saving mode at humingi siya ng tulong sa kanyang mga kasama. Ready naman itong sila Pico at Gracia na tumulong sa kanya from the very beginning. Sabi ni Gracia, finally, siya naman daw. Nag-take on na sila ng form na similar kay Dino. Ibig sabihin, nag-undergo din sila ng apotheosis. Kaya lumakas din significantly itong sila Pico at Gracia. Kahit walang ego ang mga spawn, dangerous pa rin itong mga ito dahil sa instinct at existence value na mas mataas pa rin kila Pico. Napaka-excellent daw ng combination nilang tatlo. Nagsummon si Gracia ng Aegis at naging shield sa may harapan niya. Sinalo ni Gracia ang attacks at itong si Dino naman ang umaatake. Si Pico nagiging support sa kanilang dalawa. Uma-action siya in a way na hindi nakakasagabal sa may dalawang to. Kahit na palakas ng palakas ang mga spawn, hindi sila umuubra sa may teamwork nitong tatlo nila Dino. Dahil sa swordsmanship ni Dino, shield handling ni Gracia at situational judgment ni Pico, kaya nilang lumaban na matagal
matagal nang hindi napapagod. Pero malaking burden daw sa kanila itong apotheosis state. Kung tatagal daw ito, hindi daw nila dapat ito gamitin for a very long time. Kaya natural lang daw na mag-take talaga sila ng countermeasures para maging sustainable itong kanilang battle. Just when inaakala ni Dino wala na siyang problema, ay biglang nag-message uli itong si Ramirez sa kanya. Sabi ni Ramirez, once na makomplete na daw ang isolation, hindi na rin daw nila makikita at makokontrol kung ano nangyayari sa may loob. Nagulat dito itong si Dino, kaya nagtanong siya kay Ramirez na ibig sabihin daw ba nun mawawala ng power si Ramirez sa loob ng isolated space. And also, ibig sabihin din daw ba nun mawawalan din ng effect ang resurrection bracelet. Kaya sumagot itong si Ramirez dito na malamang daw mawawala daw ang epekto nitong resurrection bracelet na ito. Naguluhan at kinabahan itong si Dino, kaya nagtanong siya na paano daw sila makakatakas after ng isolation. Once na na-detach na daw ang mga isolated levels, baka mas stranded sila sa may space-time void kasama nitong si Vega. Kaya nagsalita itong si Ramirez sa kanya at sabi ni Ramirez pupuntahan daw sila nitong si Benimaru. Once na kailangan na nilang umalis dito, i-connect daw ang space gamit ang space-time manipulation nitong si Benimaru para makatakas silang lahat. Still, ngayon ay anxious pa rin itong si Dino kung magsasucceed ba ang impromptu attempt nila na ito. Pero sabi ni Ramirez, wala daw silang choice. Ganito daw talaga kalala ang kanilang situation. Pag hindi daw nila ginawa ito, hindi nila completely na may eliminate itong threat nitong si Vega sa kanila. Kaya ngayon, in-explain nitong si Dino sa lahat ng mga naandito kung ano ang kanilang current situation at nag-prepare na uli sila sa pakikipaglaban habang patiently na naghihintay sa pagpunta dito nitong si Benimaru para i-rescue ang lahat ng mga naandito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.